Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ano ang mangyayari kung matatalo tayo, at ituring natin itong parang death knell na kumakatok sa ating mga ulo, kaya, palagi nating maingat na harapin ang pag-ataking ito. Sa pamamagitan lamang ng paghawak ng nakasabit na espada sa iyong ulo, maaari kang laging maging mapagbantay at mapalakas ang iyong determinasyon na manalo. Tumango ang may-ari ng nayon, kung mabaygo ang bagay na ito, mamamatay ako. Ako rin, itim na hangin at nagmamadali ding sabi ng sagong nakasuot ng puti. Tumango si Captain Buwan na may kasiyahan, ngayong determinado na ang lahat, maging mas makatotohanan tayo at pag-usapan ang mga susunod na hakbang sa pag-atake sa Yetian City. Pagkarinig nito, tumango ang may-ari ng nayon, itim na hangin. Andito na ang subordinate ko. Kunin mo lahat ng kapatid at pumunta ka muna sa guest hall para magpahinga, at pagkatapos ay may maghanda ng pagkain. Kumuha ng order si Heifeng. Pagkatapos magsalita ni Heifeng, kumuha siya ng ilang gwardya at pumunta sa dalawang grupo ng mga tao. Nang makitang walang anumang pagtutol si Captain Buwan o Commander Liu, ang dalawang grupo ng mga tao ay masunurin na nagtungo sa guest hall sa ilalim ng pamumuno ni Heifeng. Bagamat ang paglalakbay ng malalayong distansya ay hindi problema para sa mga taong katulad nila, tao pa rin sila, at ang mga tao ay mapapagod sa kalaunan, ito ay isang magandang bagay upang makapagpahinga at makakain ng kahit ano. Nang makitang naalis na ang kanilang mga nasasakupan, nagkatinginan din si Captain Buwan at Commander Liu at tumango sa isa't isa. Sinabi ni Captain Buwan, kung ganoon, maghanap tayo ng isang lugar na pansamantalang maupo, at pagkatapos ay pag-usapan ang susunod na strategic deployment. Oo, nang matapos siyang magsalita, pinangunahan ng may-ari ng nayon, at si Kapitan Buwan ang nanguna at dinala ang lahat sa pangunahing bulwagan. Inutusan din ng may-ari ng nayon ang mga tao na maghanda ng tsaa sa oras at dinala ang mapa ng pagtatanggol ng lungsod ng Yetian City. Narinig ko na noong huling pag-atake sa Yetian City, si Luo Jin, ang orihinal na Panginoon ng Yetian City, ay talagang lihim na nagrebelde. Tanong ni Captain Buwan, walang aktwal na ebidensya, ngunit makikita na tiyak na hindi nasisiyahan si Luo Jin sa aming kamakailang pagbubuwis. Nagkataong lumitaw si Han Sanchen sa lungsod, kaya tiyak na nagbigay siya ng maraming tulong ng palihim, gayunpaman, pagkatapos ng lahat, siya ay naging Panginoon ng lungsod sa loob ng maraming taon, kaya dapat niyang harapin ang mga bagay ng diplomatiko. So, on the surface, hindi pa siya nakipaghiwalay sa amin, for the time being, hindi natin siya kaaway, minsan halos hindi na siya magamit sa amin, kung tutuusin, siya ay isang tao na sumusunod sa uso. Kung malakas kami, makikinig kami sa iyo, kung hindi kami malakas, hindi mo kami makikinig. Sabi ni Commander Liu, sigurado ka ba? Alam mo, narinig ko na nagsimula ang labanan sa Yetian City hanggang sa huling sandali, at ang mga tao sa Yetian City ay sumunod kay Han Sanchen sa pader ng lungsod at nakipaglaban. Ang may-ari ng nayon ay ngumiti ng buong kumpiyansa, magpahinga ka. Ang dahilan kung bakit nangyayari ang sitwasyong ito ay hindi dahil ang mga taong ito ay talagang gustong maghimagsik, ngunit ang sitwasyon ng digmaan ay umabot sa antas na iyon. Mayroon silang mapanghimagsik na intensyon, ngunit, hindi sila sapat na matapang na gawin iyon. Kumunat ang noo ni Commander Liu, Master, kung mali ang paghusga mo sa sitwasyon, maaari kang magdusa ng matinding pagkalugi, sigurado ka ba talaga dito? I mean, we can't get into a worse situation than this, so, say whatever you want and don't hold back. Tumango rin si Captain Buwan, maraming local officials ang ganito, para pagtakpan ang kanilang masasamang gawa,
sinasabi nilang ang lahat ng mabubuting bagay ay sa kanila, at pagkatapos ay subukang sabihin ang masasamang bagay bilang mabuti. Ito talaga ang pinakanakakapahamak na tao, dahil alam nila ang sitwasyon tungkol sa lugar, ngunit nagbigay lang sila ng pinakamaling impormasyon, kaya paulit-ulit silang nagkamali, at sa wakas ay umabot sa isang sitwasyong nakamamatay na ganap na imposibleng iligtas. Ang mga sikat na may-ari ng tindahan ngayon ay nahaharap din sa parehong dilema. Anyway, napagbintangan na niya kaya posibleng bigla na lang siyang mag-isip ng mga dahilan para makaiwas sa mas maraming responsibilidad. Mapait na ngumiti ang may-ari ng nayon, hinding-hindi ako maglalakas loob na magtago ng anuman, pati na ang gumawa ng anumang maling ulat. Pagkarinig nito, tumanggaw si Commander Liu, kung gayon, mangyaring magpatuloy. Ang Yetian City ay naging mahalagang kasosyo ng sikat na tindahan sa buong taon, dahil sa espesyal na sitwasyon ng Yetian City, ang sikat na tindahan ay palaging may mahigpit na kontrol dito. Mayroon tayong 32 especially iya sa Yetian City. Upang manatiling lihim ang mga especially iya na ito, lahat sila ay nagtatago ng kanilang mga pagkakakilanlan bilang mga mangangalakal, residente, at mga tagapaglingkod sa palasyo ng Panginoon ng lungsod. At upang matiyak na ang kanilang mga pagkakakilanlan ay hindi nalik, hindi nila kailangang magbigay sa amin ng impormasyon ng madalas sa mahabang panahon. Maaari silang magtago doon sa loob ng 1 taon, 2 taon, o kahit 7 o 8 taon at maaaring hindi iulat ang mga detalyeng alam nila sa amin. Sa lahat ng bagay, kami ang nagkukusa na makipag-ugnayan sa kanila kapag kami ay may mga pangangailangan. Nagkatinginan sina Captain Guan at Commander Liu at tumanggaw ng may kasiyahan, ang diskarteng ito ay talagang matalino. Kahit na ang impormasyong nakuha ay maaaring hindi na-update sa oras sa buong taon, ang isang bentahe ay ang mga especially iya mismo ay napakatago at halos mahirap para sa mga tagalabas na makita. Ayon sa panloob na impormasyon mula sa aming mga especially iya, si Han Sanchen ang mayroon ng tiyak na kalamangan sa oras na iyon, at pagkatapos ay pinaypayan ang apoy ng mga tao sa Yetian City. Kaya, ang grupong ito ng mga tao sa wakas ay ganap na nagrebelde at tumalikod sa amin. Gayunpaman, naniniwala ako na kung ang sitwasyon ay nasa ating mga kamay, ang mga taong ito na tumulong sa Han Sanchen ay natural na tatalikod sa Han Sanchen. Nakasimangot si Commander Liu, pagkasabi niyan, kailangan nating bantayan si Luo Jin. Luo Jin has been the city lord of Yetian City for many years, kung tutusin, pabigat at pabigat talaga ang mga buwis natin itong mga nakaraang taon, karaniwan na sa kanya ang hindi kontento sa atin. Higit pa rito, ang taong ito ay matanda at may karanasan, kaya siya ay likas na tuso. We have to put some precautions against this person. Tumanggaw si Captain Guan, ang taong ito ay magagamit bago natin lubusang masakop ang Yetian City, ngunit hindi siya available kapag nagsimula ang labanan, sa madaling salita, hindi natin siya maaaring ituring bilang isang variable, ngunit bilang icing lamang sa cake. Yes, with him or without him, at least we must be mentally prepared to be the same, sabi ni Commander Liu. Pagkasabi nito, kinuha ni Commander Liu ang mapa ng Yetian City, matapos tingnang. Mabuti ay iniligpit niya ang mapa. Sumimangot ang may-ari ng nayon, Commander Liu, ano ang ibig mong sabihin? Nakaramdam din ng kakaiba si Heifeng, ang una niyang reaksyon ay maling mapa ang kinuha niya, tutal, si Commander Liu talaga ay hindi tumingin sa mapa pagkatapos niyang kunin ito. Ngumiti si Commander Liu, napatingin ako sa mapa, at medyo patag ang mga nakapaligid na lugar ng Yetian City. Pagkatapos nun, may mga kakahuyan sa paligid. This kind of terrain is actually not very friendly to the defenders. Ang isang malaking bilang ng mga kakahuyan ay talagang mga pangunahing lugar ng pagtatago kung saan maaaring magtago ang mga kaaway. Sa makatuwid, ang mga kaaway ay tahimik na makakarating sa paligid ng Yetian City. Sa ganitong kalupaan, naniniwala ako na walang tagapagtanggol ang uupo at maghihintay sa kamatayan. Kung isasaalang-alang ang mga dakilang gawa ni Han Sanchen sa paglaban sa 1,000,000 malakas na hukbo na may 100,000 katao lamang, sila ay tiyak na si Han Sanchen ay isang napakalakas na tao. Ang gayong tao ay labis na mag-aalala tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa Yetian City at susubukan itong baguhin. Batay dito, naniniwala siya na ang Han Sanchen ay tiyak na gagawa ng mga pagbabago, kaya ang orihinal na mapa ay talagang walang kahulugan.
Pagkarinig nito, hindi napigilan ng may-ari ng nayon na tumango ng paulit-ulit, lihim na nagbubuntong hininga sa kanyang puso na ang taong ito mula sa punong tanggapan ay talagang kabilang sa punong tanggapan, ang kanyang mga iniisip ay napakaselan, at ang kanyang paghatol ay napakatumpak din. Sa totoo lang, hindi man lang niya napansin ang mga pahiwatig dito. Tinuruan ako ni Commander Leo ng leksyon, pero hindi ko talaga naisip na pumunta dito sandali, sabi ng may-ari ng village na may apologetic smile. Tumingin si Commander Leo kay Captain Guan at sinabing, Captain Guan, may paunang plano ako sa pag-atake sa Yetian City. Bahagyang tumango si Captain Guan, Commander Leo, kung mayroon kang sasabihin, ayos lang na sabihin mo na lang. Okay, kung ganon, hindi na ako magiging magalang. Tumayo si Commander Leo, at saka direktang iwinagayway ang kanyang kamay, sa isang iglap, isang set ng mga bagay na parang sandbox ang nabuo mula sa itim na enerhiya sa kanyang kamay. Ang sofa ay nakatayo sa gitna na parang mapa sa screen, at kitang-kita ng lahat ng bagay dito nang hindi bumabangon. Kahit na ang sand table ay isang ilusyon na binago ng itim na enerhiya, ito ay pangkalahatang napakahusay na ginawa, halos lahat ng detalye ay mga pagdadaglat ng realidad sa Yetian City. Bagaman hindi gaanong nabasa ni Commander Leo ang mapa ng Yetian City, talagang napakalakas niya at halos photographic memory. Malinaw niyang kabisado ang lahat ng mapa at detalye sa kanyang isipan sa halos isang sulyap, pagkatapos nito, maaari niyang ibalik ang maraming bagay dito halos 100%. Bumuka ang bibig ni Heifeng nang makita ito, tahimik niyang binangga ang braso sa puting sugo sa tabi niya at bumulong, "Fuck, people from the headquarters are people from the headquarters, this is too fucking awesome." Napasulyap lang siya sa mapa, nakakatakot para sa isang ordinaryong tao na sabihin na baka wala siyang maalala kahit isang bagay, pero magaling talaga ang lalaking ito, malinaw niyang naaalala ang lahat ng detalye. Ang espesyal na sugo na nakaputi ay hindi napigil ang mapabuntong hininga at tumango. Oo, ang pinaka-nakakatakot ay ang kanyang sand table ay tila mas tumpak at detalyado kaysa sa aming naitala sa orihinal na mapa. Ito ay talagang hindi ang puting damit na sugo na sadyang kumukuha ng larawan ng mga kabayo ng ibang tao, at hindi siya ganoong tao, ngunit sa katunayan ito ay eksaktong ganito. Kahit na ang sand table ay pinaliit ayon sa proporsyon, ang mga detalye ng scaling ay napakatumpak na ito ay talagang nakakatakot sa mga tao. Sa loob, makikita mo pa ang isang bulaklak, isang damo, isang bato, isang ilog, at kahit na mga detalye tulad ng ilang mga puno na natuyo. Ang nakakatuwang bagay na ito ay nagpapahiyaw sa mga tao, at sa parehong oras, kailangan nilang bumantong hininga na ang mga detalye ay halos hindi magagapi. Some things are associations I made after looking at the pictures. Don't be too surprised, however, you can still refer to these associations. After all, some of my associations are based on a logical situation. Tila napansin ni Commander Leo ang pagtataka at pagkalito ng lahat, kaya hindi niya maiwasang magpaliwanag ng nakangiti bilang tugon sa kalituhan at pagtataka ng lahat. Gayunpaman, ang paliwanag na ito ay medyo versailes, pagkatapos ng lahat, ito ay isa pang dagok sa sarili ng hindi nakikita. Ngumiti ang may-ari ng nayon, pasensya na po Commander Liu, ang aking mga nasasakupan ay pawang mga taong hindi pa nakikita ang mundo, kaya medyo nakakahiya na makita kang nagpapakita ng mapa sa ganitong paraan ng mayabang. Panipi, inamin ng mga salitang ito ang kanyang mga pagkukulang, ngunit higit sa lahat, tuwiran niyang pinuri si Commander Liu. Si Commander Liu ay medyo masaya sa kanyang puso, at natural na imposibleng panagutin si Heifeng at ang iba pa sa kalokohang ipinakita nila. Wala yon. Tinapos ni Commander Liu ang kanyang mga salita at itinuro ang sand table, lahat, mangyaring tingnan ang sand table. Sa sandaling natapos ni Commander Liu ang kanyang mga salita, iginalaw niya ang kanyang mga kamay, at ilang mapanlinlang na kastilyo ang lumitaw sa paligid ng Yetian City sa ibabaw ng mesa ng buhangin. Kung ako ay Han Sanchen, kung gusto kong iwasan ang pagkakataon para sa kaaway na masakop sa kakahuyan, mayroon akong dalawang pagpipilian. Ang unang opsyon ay putulin ang lahat ng mga puno sa labas ng Yetian City. Sa ganitong paraan, ang linya ng paningin sa lungsod ay lalawak ng husto, kahit na ang kaaway ay lumiit sa malapit sa pamamagitan ng kakahuyan, maaari lamang sila sa panlabas na bilog.
Kung aatake tayo sa pamamagitan ng puwersa, maaaring gamitin ng Han Sanchen ang mga depensa ng lungsod at ang medyo patag na mga lugar sa labas upang magdulot ng lubhang epektibong pinsala sa umaatake na kalaban. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay maaari lamang makitungo sa pantay na kapantay na mga kaaway, kapag napakaraming kaaway. Para sa Han Sanchen, ang pamamaraang ito ng pagpatay sa lahat ng nakikita at paggamit sa kaaway bilang isang buhay na target ay talagang epektibo, ngunit hindi gaanong. Naniniwala ako na pagkatapos makaranas si Han Sanchen ng 1,000,000 malakas na hukbo, dapat niyang i-overestimate man lang ang aming bilang. Sa makatuwid, dapat niyang malinaw na ang pamamaraang ito ay halatang hindi gumagana. Kung gayon, batay sa sitwasyong ito, ang unang paraan ay maaaring maalis ng direkta. Iyon ay, ang pamamaraan na iginuhit ko para sa iyo ang natitira. Gamitin ang Reinforced City Defense para direktang gawing Peripheral City Defense ang patag na lupain sa paligid. Sa madaling salita, ito ay ang pagtatayo ng mas malaki at mas komplikadong fortification ng direkta sa patag na lupain na dapat ay ginamit na buhay na target. Kapag nakapasok na tayo dito, hindi lang nila tayo agad makikita, kundi gamitin din ang mga kuta na ito para epektibong labanan at patayin tayo. Pagkarinig nito, tumango muna si Captain Guan, at biglang tumango din ang envoy na nakaway. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!